Kabayan, mga kapamilya, ito na po ang huling gabi ko sa TV Patrol. Matapos po ang malalim na pagsusuri at mataimtim na pagdarasal, Bigla na lamang siyang nawala sa telebisyon. Walang malinaw na dahilan, walang detalyeng inilabas. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan sa publiko kung ano nga ba ang totoong nangyari sa kanyang kalagayan. Kinumpirma ng kanyang pamilya na sumailalim siya sa isang operasyon noong Disyembre 2025 at sisway din na kitong matagumpay. Ngunit matapos noon, iisa lang ang paulit-ulit na naririnig ng publiko na siya ay maayos, stable, at patuloy na nagpapagaling. Wala nang ibang detalye, walang eksaktong kondisyon, walang diagnosis, at higit sa lahat, walang paliwanag kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik sa ere. Kaya ngayon, iisang tanong ang bumabagabag sa marami, ano nga ba ang hindi ibinubunyag tungkol sa kanyang pagkawala? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang videong ito, kaibigan. Huwag mo na ring kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Para lubos nating maintindihan kung bakit ganito kalaki ang epekto nito, kailangan nating balikan ang kanyang pinagmulan. Dahil ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa swerte, kundi tungkol sa pagsusumikap, sakripisyo at matinding determinasyon. Ipinanganak siya bilang Manuel Leuterio de Castro Jr. sa Oriental Mindoro, isang tahimik na probinsya kung saan limitado ang oportunidad at simple ang pamumuhay. Anak siya ng isang magsasaka at lumaki sa isang kapaligiran na malayo sa karangyaan, walang pribilehiyo, walang koneksyon at walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Sa murang edad pa lamang, nasaksihan na niya ang hirap ng buhay. Nakita niya kung paano magsumikap ang kanyang ama araw-araw para lamang may maihain sa hapagkainan. Dito unti-unting nabuo ang kanyang hangarin, ang makaahon at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Kaya nang dumating ang pagkakataon, nagpasya siyang pumunta ng Maynila. Hindi ito simpleng desisyon, isa itong malaking sugal. Iniwan niya ang kanyang pamilya, ang kanyang nakasanayan, at ang kanyang probinsya para sa isang pangarap na wala pang kasiguraduhan. Pagdating niya sa Maynila, hindi siya sinalubong ng tagumpay, kundi ng matinding pagsubok. Habang nag-aaral sa University of the East, kinailangan niyang maging working student. Naranasan niyang maging janitor, maglinis, magbuhat, at gawin ang mga trabahong kadalasang hindi napapansin ng iba. Naging messenger din siya. Naglalakad sa ilalim ng init ng araw, nagmamadali sa bawat utos, habang iniisip kung paano niya mababalanse ang trabaho at pag-aaral. Dito siya nahubog, dito tumatag ang kanyang pagkatao. Naranasan niya ang tunay na buhay ng karaniwang Pilipino, hindi bilang tagamasid, kundi bilang isa sa kanila. Kaya nang dumating ang panahon na magsalita siya sa radyo at telebisyon, may lalim ang kanyang mga salita. May pinaghuhugutan. Hindi ito gawa-gawa. Ito ay mula sa tunay na karanasan. Pagkatapos ng kolehiyo, hindi agad dumating ang tagumpay. Nagsimula siya bilang isang simpleng announcer sa radyo noong dekada 70. Palit ang papel, limitado ang exposure, at walang kasiguraduhan kung mapapansin siya. Ngunit kalaunan napansin ang kanyang boses, isang tinig na may bigat, may awtoridad at may kakaibang dating. Hindi lamang sa tono, kundi sa paraan ng kanyang paghahatid. At higit sa lahat, naiintindihan siya ng karaniwang tao. Hindi siya nagsasalita para magpakitang gilas. Nagsasalita siya upang maunawaan. Hanggang sa dumating ang malaking pagkakataon noong 1986. Matapos ang EDSA Revolution at muling pagbubukas ng ABS-CBN, naging bahagi siya ng pagbabalik ng network. Noong 1987, isa siya sa mga naging unang anchor ng TV Patrol at dito tuluyang nakilala ang pangalang Kabayan. Hindi lamang ito isang bansag, kundi simbolo ng tiwala ng publiko. Sa bawat balita na kanyang inihahatid, ramdam ng mga tao na may nagsasalita para sa kanila. Sa programang Magandang Gabi Bayan, lalo pa siyang nakilala sa kanyang mga expose at pagtalakay sa mga krimen at isyong panlipunan. Dito siya naging matapang na boses ng media. Ngunit kasabay ng kanyang kasikatan, dumating din ang mga kritisismo. May mga nagsasabing masyado siyang may sariling opinyon. May ilan namang naniniwala na hindi siya ganap na neutral bilang mamamahayag. Noong 2001, pumasok siya sa mundo ng politika at tumakbo bilang senador
at nanguna pa sa buong bansa. Noong 2004, napili siya bilang running mate ni Gloria Macapagal Arroyo at kalaunan ay naging Vice President ng Pilipinas. Mula sa pagiging broadcaster, umabot siya sa isa sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ngunit hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya. May mga isyong ibinato sa kanya, kabilang ang pananahimik sa ilang malalaking usapin at mga katanungan tungkol sa kanyang performance bilang opisyal. Sa kabila nito, nanatili ang suporta ng marami dahil para sa kanila, ang kanyang koneksyon sa masa ang tunay na mahalaga. Sa kanyang personal na buhay, dumaan din siya sa matinding pagsubok. Noong 2021, pumanaw ang kanyang asawa, isang malaking dagok sa kanyang puso. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa kanyang tungkulin. Isa sa mga pinakapinag-usapang desisyon niya ay ang hindi pagtakbo bilang Pangulo noong 2010. Bagamat mataas ang kanyang tsansa, pinili niyang umatras dahil sa paniniwalang ang posisyong iyon ay nangangailangan ng buong dedikasyon at kung hindi niya ito kayang ibigay, mas mabuting hindi na lang. Kaya nang bigla siyang mawala sa ere noong 2025, hindi lamang ito simpleng pagkawala. Para sa marami, para itong pagkawala ng isang institusyon, isang boses na matagal nang pinagkakatiwalaan. Habang sinasabi ng pamilya na siya ay nagpapagaling, nananatili ang maraming tanong. May mga haka-haka tungkol sa kanyang kondisyon, ngunit walang kumpirmasyon. At habang walang malinaw na sagot, lalong lumalalim ang misteryo. Patuloy ang kanyang paggaling at patuloy din ang paghihintay ng publiko. Isang paghihintay na may kasamang pag-aalala, pag-asa at katanungan. Dahil hanggang na ngayon, nananatili ang tanong, ano nga ba ang hindi nila sinasabi? Maraming usap-usapan ang kumakalat tungkol sa biglaang pagkawala sa ere ni Kabayan, si Noli de Castro. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na paliwanag kung bakit siya pansamantalang nawala sa kanyang programa. Ayon sa ilang netizens, maaring ito ay dahil sa kalusugan, habang ang iba naman ay nagsasabing baka personal na pahinga lamang ang kanyang kinukuha. May mga haka-haka rin na may kinalaman ito sa trabaho o internal na desisyon ng istasyon. Ngunit wala pa itong kumpirmasyon. Sa kabila ng lahat, patuloy ang pag-aalala at suporta ng kanyang mga taga-subaybay. Marami ang nagtatanong, kailan siya babalik? Ano nga ba ang totoong nangyari? Para sa iba, si Kabayan ay hindi lang isang broadcaster, isa siyang simbolo ng tiwala at katotohanan sa balita. Kaya naman ang kanyang pagkawala, kahit pansamantala, ay ramdam ng marami. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng publiko ang opisyal na pahayag at hanggang sa lumabas ang katotohanan. Mananatiling palaisipan ang pagkawala ni Kabayan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.